maikakaila ni Renzo na nahuhulog ang loob nito kay Jelay. Kaya naman, nang napunta ang bola sa loob ng kwarto ng amo, ay nagdadalawang isip siya na puntahan iyon dahil napansin niya kanina na pumunta sa loob ng silid nito si Jelay. Pero nang pakiusapan at sabihin ng mga anak ni Jelay na kunin niya ito, ang bola, sa loob ng room, ay saka pa lang siya kumilos upang kunin iyon. Kaya nang makapasok siya sa silid, ay iginala nito ang kanyang paningin. Nadidinig niya ang lagaslas ng tubig, kaya siya bumalik sa labas at sinabi kila Dewey na mamaya na lang niya kukunin ang bola sa kwarto dahil andon ang mama nila. Pero nakasimangot na si Dewey, kaya pinatawag niya si Ate Remy. Makukulit ang mga anak ni Jelay, kaya naman bumalik siya uli sa loob ng silid ni Jelay at hinanap ang bola. Wala nang lagaslas ng tubig ang madidinig sa loob, pero nakita niya si Jelay nakahiga at namalikmata si Renzo sa ganda na para siyang inaaya na lumapit. Pero paglapit niya, biglang bumalikwas si Jelay at napansin na andon siya. Kaya nang makabawi siya sa kabiglaanan, sinabi nito na gumulong ang bola sa loob ng kwarto ni Jelay. Nang makita kung nasaan ang bola, ay kinuha ni Renzo agad ang bola na malapit ito sa may kortina. Dinampot na ni Renzo at nagmamadali na sanang ito'y lalabas sa silid nang sinabi sa kanya ni Jelay na bumalik siya. Kaya agad namang tumalima si Renzo. Pumunta nga ito sa labas para iabot ang bola kila Dewey. Pero nang makita na wala na sila Dewey sa labas, ay inilagay na lang ni Renzo sa floor sa labas ang bola at binalikan si Jelay at nilak ang pinto. Nang mga sumunod na araw, si Jelay nag-hire siya ng yaya para sa mga anak dahil ayaw nito na si Renzo ang laging nagbabantay sa kanila dahil masyado nang marami ang trabaho ng binata sa mansyon. At ng araw na yon, hinihintay ni Jelay ang bagong yaya. Nasasalas siya nang puntahan siya ni Ate Remy. Jelay, dumating na ang bagong yaya nila Dewey at Kim. Okay, Ate Remy, papuntahin ninyo dito, ang wika ni Jelay. Kaya naman, nang andun na
ang yaya. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din. Sarina pala ang name mo? Opo, ma'am. Okay. Sarina, ilang taon ka na? 23, ma'am. May boyfriend? May asawa? O wala? Wala po, ma'am. Napapangiti si Sarina sa masyadong personal na tanong ng magiging amo nito sa kanya. Kaya si Jalay hindi maipinta sa mukha ang pagkadismaya sa babae dahil sa sinabi nito. Aaminin ni Jalay, maganda si Sarina. Morena siya at maganda siya ng konti. Na-insecure agad si Jalay dito at agad na tinapos ang interview niya dito. Naging okay naman ang trabaho ni Sarina sa mansyon. Ang mga anak lang ni Jalay ang binabantayan sa maghapon. Pero may mga time na si Renzo ay hindi nito maiwasan na puntahan ang mga anak ni Jalay dahil malalapit na ang kanilang loob dito. Kaya minsan, naabutan ni Jalay sila Renzo at Sarina. Nakalaro ang kanyang mga anak sa garden. Nang mapapansin na masaya ang mga ito't nagtatawanan doon. Tulad na lang isang araw, galing sa labas si Jalay kasama ang driver nilang si Jeric. Pagkaparada palang sa garahe ang car ay nakita agad ni Jalay si Renzo at Sarina na nasa garden. Kaya agad napadabog na pumasok si Jalay sa loob ng bahay. Ni hindi man lang nito binati ang mga ito. Gulat din ang driver na si Jeric sa inastang ugali ni Jalay. Agad na pumunta si Jalay sa room nito dahil aminin niya nagsiselos siya sa dalawa. Kaya nanggagaliting nagsisigaw si Jalay sa room nito. Tinatawag si Renzo. Nang malaman ni Renzo na pinapatawag siya ni Jalay, ay ngumiti siya. Dahil matagal na niyang nais makausap si Jalay. Since kasi ng birthday ni Dewey, ay hindi na sila masyadong nakapag-usap nito dahil masyadong busy na siya sa work. Kaya nangaktong kakatukin na sana ni Renzo ang pintuan. Pero nalaman niya na bukas pala iyon. Hinanap niya si Jalay pero walang tao doon. Nadidinig ni Renzo na may lagaslas ng tubig
Kaya hinintay na lang niya sa labas na lumabas si Jalay. Nang paglabas ng babae ay agad nilapitan ni Renzo si Jalay at hinalikan. Loko ka talaga, Renzo. Pag wala ako sa bahay, nakikipag-usap ka kay Sarina. Anong masama doon, Jalay? Siyempre, kasamahan namin siya dito sa bahay. Remember, yaya siya ng mga anak mo. Alam mo namang malapit ang loob ko sa mga anak mo. At siyempre, lalo na ikaw. Nagselos ka ba, Jalay, kay Sarina? Ako? Nagsiselos? Siguro nga. Paano ba naman? Nasa work ako, tapos kayo lang, naiiwan sa bahay. Anong siguro, Jalay? Huwag kang magselos sa kanya. Dahil andito lang ako. Nagtatrabaho. Pag andito ka naman, binabantayan naman kita. Ng mga sumunod na araw, medyo nakakahalata na ang mga kasambahay kila Renzo at Jalay. Pero wala na siyang pakialam sa kung anuman ang naiisip ng mga ito. Si Renzo naman, iniwasan na niya si Sarina para hindi tuluyang magselos si Jalay dito dahil nakakaawa na masisante si Sarina at mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Pero hindi nila lubos akalain na mayroong magpapabago ng lahat ng sitwasyon sa dalawa. Dahil sa dumating ang time, umuwi si Jalay galing sa trabaho sa labas. Nang masaya siyang umuwi dahil may gift siya. Binilhan niya ng regalo si Renzo dahil birthday niya. Pero naabutan nito si Renzo at Sarina. Nahawak ni Renzo ang mukha ni Sarina mismong sa labas ng hardin. Kaya inis na inis si Jalay ng mga oras na yon sa dalawa. Hindi na niya pinapansin si Renzo hanggang sa magpaalam na si Renzo sa bahay nila Jalay. Paalisin din sana ni Jalay si Sarina, pero pinakusapan ni Renzo si Jalay na siya na lang ang kusang aalis. Huwag lang si Sarina. Minsan, kinausap ni Jalay si Sarina. Direct to the point talaga niyang tinanong ito. Anong meron kayo ni Renzo, Sarina? Ma'am, ako po. Wala naman kami, ma'am. Ano yung nakita ko sa labas ng gate? Ma'am, iba po
ang iniisip ninyo? Wala po yun. Napuwing lang ako. Naglilinis kasi siya sa garden ng mapagawi. Kami doon nila Diwi. Kaya nakiusap ako't pinapaalis ko lang kay Renzo. Ang napunta na dumi sa aking mata. Ganun ba? Okay. Okay po, ma'am. Salamat po. Naniniwala kayo sa akin. Pero si Jeric hindi. Hindi na pinansin pa ni Jalay ang mga sinabi ni Sarina sa kanya about kay Jeric. Pero wala na si Renzo. Di naman niya matawagan ito dahil nagpalit na ng number. Naging bugnutin si Jalay at nawalan siya ng ganang makipag-usap kahit kanino man. Kaya ang mga tao sa mansyon ilag sa kanya. Lumipas ang mga taon. 2 taon na pala. Simula noong umalis si Renzo sa bahay nila Jalay. Hoy Mare, ang tagal mong naburo ha. Trabaho lang ginagawa. Di ka ba naboboring sa love life mo? Wika ni May sa kanya. Zero, as in zero talaga. Tagal ka nang walang asawa. Wika, anito? Naku, hayaan ninyo ako mga Mars. Okay lang ako. Naku, may okay ba na nakasimangot? Tawa naman ni Jenna sa kaibigan. In fairness ha, Mars. Simula nang nawala si Renzo sa bahay ninyo, ganyan na ang mukha mo. Nawala na ang dating masiglahin na Jalay na aming nakilala. Sabad naman ni Jenny. Para di ka maboard, ayahin ka na namin, Mars. May bagong bukas na restaurant. Sabi nila, magaling daw silang magluto. Doon, same noon sa luto ng handa noon ni Diwi. Naku, mga Mars, huwag na ninyong ipaalala yan. Tagal na noon. Still, patilasan ng pagkain, alam ninyo. Tawanan sila. Oo naman Mars, kasi magaling magluto nung si Renzo. Wika ni May sa kanila. Kaya naman, pumayag na si Jalay na pagbigyan ang mga kaibigan na lumabas silang magkakaibigan. At pumunta sila sa isang bagong bukas na restaurants. Pagpasok pa lang ni Jalay sa loob ng restaurants na yon, ay naamoy nito ang bango ng paligid. Maganda ang design. At agad na silang naupo sa gilid. Kanina pa may nakatingin na isang lalaki kay Jalay sa gawi nila
Pero hindi napansin ni Jalay iyon dahil busy itong makipagtsismisan sa mga kaibigan nito nang walang ano-ano. Merong nag-serve sa kanila ng foods doon at ibinigay na bugkos ng bulaklak kay Jalay. Gulat ang mga ito. Kaya kinantsawan nila si Jalay. Naku, first time mo Jalay na pumunta dito. Wow ha, ikaw agad ang binigyan ng flowers. Kami, walay. Ang haba ng hair mo talaga. Pabirong wika ni Jenny kay Jalay. Wait lang waiter, hindi pa kami nag-o-order. At ba't siya lang ang mayroong wika ni May sa waiter na nagbigay doon. Napapakamot ng ulo ang waiter. Saka ito nagsalita. Naku ma'am, inutusan lang po ako. Sino naman nag-utos sa'yo na mag-serve na dito na hindi pa kami nag-o-order? At ano itong mga flowers? San galing? Wika ni Jalay. Itinuro ng waiter kung sino ang nagbigay doon. Tumingin si Jalay nang itinuro ng waiter at siya'y nabigla dahil hindi siya makapaniwala na sa matagal ng panahon tanging ang taong iyon ang matagal na niyang nais masilayan kahit pa dumaan na ang madaming panahon. Hindi makakilos si Jalay dahil nais niya sanang puntahan at yakapin si Renzo. Kaso nahihiya siya dahil andoon ang mga kaibigan. Kaya nang makabawi sa kabiglaanan sa ibang direksyon, si Jalay tumingin. Papalapit na si Renzo. Sa table nila, halos lahat ng kaibigan ni Jalay ay hindi makapaniwala na nag-iba na si Renzo. Biglang yumaman. Wow ha, Renzo, ikaw pala ang may-ari nitong restaurants na ito? Oo, Ma'am May. Makamam, wagas. Kilig na wika ni May kay Renzo. Nakatingin si Renzo kay Jalay. Pero si Jalay hindi siya makapaniwala na si Renzo ay nandoon. Kaya nag-excuse na lang siya sa mga kaibigan muna at pumunta ng comfort room. Hindi niya alam. Sumunod si Renzo. Jalay, kumusta ka na? Renzo, sabihin mo sa akin, nananaginip ba ako? Jalay, hindi ito panaginip. Totoong andito ako. Pero paanong
Paanong ano, Jelay? Siyempre, pinag-ipunan ko ang lahat ng ito para naman kung sakaling magtagpo ang ating landas, may maipagmalaki ako't hindi nakakahiya sa mga kaibigan mo at lalo na sa iyong mga magulang. Renzo, sorry hindi ko nais na umalis ka sa bahay. Jalay, plan ko na talaga na umalis. Kasi kung nandoon ako, paano ako makapagsisimula ng business, di ba? Niyakap ng mahigpit ni Jalay si Renzo. Dahil aaminin nila, namiss nila ang bawat isa dahil sa panahon na matagal na hindi nagkita. Kinausap ni Renzo si Jelay at sila'y bumalik sa mesa ng mga kaibigan ni Jelay. Kaya since then, niligawan ni Renzo si Jelay hanggang sa mag-propose na ito ng kasal sa babae. At si Jelay, tinanggap niya si Renzo na maging kabiyak. Kaya sa ngayon, masaya na ang buhay ni Renzo at ni Jelay. Kaya heto ang kanilang kwento na hindi makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel, Lori V Special Story. At shout out sa inyong lahat.